Salamat po sa inyong panonood sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Suportahan niyo po ang ating programa sa pamagitan po ng pag-click po ng follow, like, and share sa ating Facebook page Patnubay sa Kalusugan. Ganun din po sa aking YouTube channel. Kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe, Rose Alfonso. Pati yung bell, pakipindot nyo para ma-notify kayo na meron po akong bagong video. Ngayon po ay tandaan niyo kung kayo po hihingi sa akin ng payo tungkol sa health ninyo. Gusto ko po nagpa-diagnose na kayo sa doktor, nagpa-blood test, ultrasound, x-ray, para malaman natin kung ano po ang sakit nyo, para tama yung ipapayo ko sa inyo. Tulad po nito, meron po tayong isang masugid na tagapakinig na palaging sumusubaybay sa atin, si Mr. Bernard Salva. Ang sabi po niya sa akin, pwede po madam na isama nyo sa topic nyo sa programa mamayang alas 5 kung anong dahilan ng pagmamanas ng binti. Ito po ba'y may connection sa pagtaas ng creatinine? Ano po ba'y mga home remedies, ang mga inuming herbal? Meron ba kayong product na makakatulong para sa kidney o creatinine at prostate? Benign prostatic hyperplasia. Yun po ang gusto niyang itapik po natin. So, salamat po, sabi niya. Ngayon, ito pong ating pong tanong niya sa atin, ito bang pagtaas ng creatinine ay nagiging sanhi ng pagmamanas? Ang disturbing symptoms po ng high creatinine sa dugo, pag mataas ang iyong creatinine sa dugo, pwede kang magmanas, kapusin ng hininga, iba, nagsusuka pag sobrang taas na yung creatinine. Pero kung di ka na nagsusuka pa, hindi pa delikado yung pagtaas ng creatinine mo at nagbabago yung pag-ihi mo. Ito po bang prostate problem? Kumakalat ba to sa kidney? Ito pong prostatitis, pwedeng mag-cause ng infection sa prostate gland. At pwede itong, pagka meron ka ng infection sa prostate gland, ang tawag ay prostatitis, pwedeng kumalat ang infection na to sa bato mo. Kaya kung meron kang problem sa prostate, na merong relation talaga ito sa kidney ng lalaki. Bago natin ituloy, paalala sa vitamin C, isang powerful antioxidant para lumakas ang natural defense mo panlaban sa inflammation. Ang vitamin C nag-encourage ng production ng white blood cells, tinatawag nating lymphocytes, para protektahan ka sa infection at panlaban sa cancer, lalo na po ang coronavirus. Ang vitamin C nagpe-prevent ng cell damage, at ito po pag may sakit ka, kung gusto mo gumaling kagad at hindi lalala ang sakit mo, mag-take ka ng vitamin C. Ang ideal ways, pag-take po ng vitamin C, first thing in the morning, 30 minutes bago ka mag-almusal. Ang akin pong tinitake ay chewable vitamin C. Madali itong ma-absorb at makukuha mo ang full benefit ng high performance for absorption and chewable vitamin C. Makukuha mo yung highest possible amount ng nutrients mula sa supplement na ito. Ito po'y available sa Patnubay sa Kalusugan. Pwede nating ipa-deliver sa LBC. Mag-chat lang kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin lang yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-deliver sa inyo. Meron lang pong shipping fee na 160 pesos dito sa Metro Manila. Pwede kayo magbayad through GCash or COD, cash on delivery. Ang tanong mo, ano po ba yung mga home remedies para bumaba ang creatinine level? Ang creatinine, tandaan nyo, ito yung waste product na ito po generated ng ating muscle. At saka tulad po yung mga nag-exercise, strenuous exercise, weightlifting, ganon. At pagka ikaw ay nag-exercise ka, ang muscle mo nagpuproduce ng creatinine. At pag mahilig kang kumain ng protein, halimbawa beef, pork, tapos yung mga baka, tapos yung kambing, or hipon, alimango, alimasag, tahong, talaba, pusit,
ito po ay nagpuproduce ka ng mga organic compound na ito po ay sa bloodstream mo, nagtatransport yung creatinine palabasin ng kidney. Ang ating katawan ay pinifilter niya ang ihi natin, kaya pagka meron kang toxin at hindi lahat na filter ng ating kidney, lumalabas yan sa ihi mo. Kaya pagka at sa dugo mo, ganon, kaya po ang kidney natin pag hindi nagwo-work na mabuti, ang level ng creatinine mo sa dugo ay nagbi-build up. Tandaan nyo po pag ang kidney mo hindi kasi ang trabaho ng kidney sinasala yan iniihi, nilalabas. So ngayon, pagka ang kidney mo hindi nagtatrabaho ng mabuti, ang level ng creatinine sa bloodstream mo ay nagbi-build up. Ang doktor, maaring nagre-recommend sila ng regular testing, no? Para maiwasan mo ang kidney problem. Lalo na po kung may diabetes ka, may high blood ka, meron kang thyroid disease, meron kang bacterial infection sa kidney, or barado yung urinary tract mo tulad ng prostate, nagkukos ng pagbabara ng daloy ng ihi mo, ay nagiging dahilan po ng pagtaas ng creatinine. Paalala po sa activated charcoal, is a effective na natural remedy as a home treatment sa digestive problem, food poisoning, diarrhea at kabag, at sinisikmura at dighay. Pag maasim ang sikmura mo, may bad breath ka, at iwas tetanus sa sugat o kalmot ng pusa o pigsa para iwasan makamarabis. Hugasan mong mabuti ng tubig at sabon pag meron kang open wound. Pagkatapos, patuyuin, langgasan mo ng agwaksinada, lagyan mo ng betadine, tapos pwede mo lagyan ng oil, himag oil, tapos yung ating activated charcoal powder. Ito yung natural treatment para ma-flush palabas sa katawan mo, hindi ma-reabsorb yung mga debris or toxin or mga poison na pwedeng sumama sa sirkulasyon ng dugo. Very effective treatment ito sa drug overdose and reduce bloating. Ang activated charcoal ko tumutulong para ma-prevent ang hangover. Alam natin ang alcohol toxin yan. Ang activated charcoal, ina-absorb yung toxins sa katawan mo. Tumutulong para maiwasan yung morning headache, yung tinatag nating hangover, at stomach ache, no? Available po ito sa atin sa Patnubay sa Kalusugan. Kung gusto ninyo nito, pwede po kayo magpa-deliver sa inyong tahanan. Ang susunod po para maiwasan mo yung pagtaas ng creatinine, bawasan mo yung protein intake mo, no? Kasi ito pong pinanggagalingan ng creatinine, yung too much meat. Kaya maaari, magkakain ka ng, kasi po yung mga creatinine, nakikita mo yan sa meat. Nagpuproduce sila ng creatinine, no? At saka kumain ka ng maraming gulay. Para bumaba ang creatinine mo, iwasan mo kumain masyado ng red meat. Damihan mo yung gulay. Kasi yung dietary fiber, nakaka-apekto sa pagbaba ng creatinine mo. Nakita nila sa pag-aaral, nagkakaroon po ng reduction ng creatinine level pagka kayo po'y palakain ng gulay. Halimbawa, mahilig ka sa talbos ng kamote, tapos yung mga talbos ng ampalaya, mga pechay, lahat ng klase ng green leafy vegetable. Mahilig kang kumain ng itong talong, gano'n, yung bahay kubo na gulay, yan. Mahilig kang kumain gulay, dapat. Yan, gulay, prutas, whole grain, and legumes. And then, pwede mong kausapin ng doktor mo kung gaano tubig ang dapat mong inumin. Kasi ang dehydration, ang kakulangan ng tubig na iniinom, nagiging dahilan din po ito ng pagtaas ng creatinine. Kaya kailangan, ang tubig na iniinom mo, depende sa doktor mo. Kaya kailangan, ano ba kadami ng tubig ang iinumin mo, tanungin mo sa doktor mo. Kasi pag kulang ang tubig na iniinom mo, o sobra yung tubig na iniinom mo, nakakasama din sa'yo yun. Paalala sa Super B Complex, ito ay composed ng 8B vitamins. Nakaka-reduce ito ng stress, nagpapa-boost ang iyong mood. Ang B Complex vitamins, ito po ay nare-reduce ang fatigue. At ito po ay tumataas ang energy level mo.
Ito po ay nag-improve ng yung cognitive performance for your good eyesight, to prevent anemia, growth ng red blood cells, at it good for your good digestion and healthy appetite, proper nerve function, and pure muscle tone. Ito pong ating Super B complex. Ang kakulangan po ng Super B complex can cause chronic fatigue kasi po yung vitamin B9, tinatawag nating folic acid, is one of the 8 B vitamins. Ito po ay kino-convert yung food into fuel, nagpo-produce sila ng energy. Kaya tumutulong po itong vitamin B12, vitamin B9, folic acid. Importante ito sa mga nerve function. At ito pong, ang sabi itong B12 na to ay nasa Super B complex. Maraming function ito sa ating kalusugan. Available po yan sa atin, no? So, para bumaba ang creatinine mo, sana sabi ko, i-lesser mo yung protein intake mo, damihan mo yung gulay na iniinom mo, i-lower mo yung salt intake mo, no? I-lower mo ang salt intake mo, iwasan mo yung excess salt, nang ko-contribute ito sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung mga processed food, ito po iwasan mo, kaya i-focus mo yung mga unprocessed food, no? Iwasan mo yung mga spices, no? Nasa maanghang, iwasan mo yan. And then, iwasan mo yung paggamit ng mga anti-inflammatory drugs, no? Meron silang harmful effect ito sa kidney mo. Kaya iwasan mo yung mga anti-inflammatory drugs. May arthritis ka, namamaga yung tuhod mo. Siyempre, para mawala yung pain, nagkukos ito ng kidney problem. Iwasan nyo po yan. Nakakapagpatas din ito ng creatinine. Iwasan ang paninigarilyo kasi ang smoking cigarette, ito'y nakakapinsala sa kidney mo. Meron kang panganib magkaroon ng kidney disease kung ikaw ay naninigarilyo. Pag inom din ng alak, iwasan mo din. Makakasama yan sa inyo. Kaya ngayon, yan po ang mga dapat mong gawin para bumaba ang creatinine mo. Mag-walking exercise ka. Walking lang, hindi strenuous exercise. Drink water. I-lesser mo yung, huwag kang kakain ng red meat. Palakain ka ng gulay at prutas. At huwag kang manigarilyo, no? At huwag kang mag-iinom po ng alak. Yan po ang dapat yung gawin. At iwasan mo ang pag-inom ng mga anti-inflammatory drugs. Yan po mga natural na pampababa po ng creatinine. Meron ba kayong product na makakatulong para sa creatinine at prostate, benign prostatic hyperplasia? Okay, bago natin sagutin yon, paalala sa calcium magnesium. Ang calcium magnesium po natin, ito ay pumapasok sa ating heart muscle. Sa bawat tibok ng ating puso ay merong kuryente nagpapatibok ng ating puso. So, tumutulong yung calcium para ang puso mo mag-pump ng dugo ng efficiently. May kasamang magnesium, ito yung tumutulong para hindi masyadong mapagod ang puso at maiwasan ng sobrang pagtibok ng puso mo. Para maiwasan ng heart attack and then stroke, mag-inom kayo ng calcium magnesium. Ito po ay nakakapagpalakas din ng ating mga buto. Nagre-regulate ito ng muscle function, nagre-regulate ng pagtibok ng puso mo, napipigilan yung muscle cramps. Ang calcium is ang susi panlaban sa vertigo and osteoporosis. Ang calcium magnesium, magkakaroon ka ng better quality of sleep dahil magkakaroon ka ng nagpo-produce ka ng renin and melatonin. Ito yung mga hormone nagre-regulate ng masarap na tulog sa tulog po ng calcium magnesium. Ang calcium magnesium po, ito yung magandang treatment sa acid reflux, antacid ito at pang-control ito ng GERD. Yan po yung ating mga product. Ito pong tinatanong yung benign prostatic hyperplasia, BPH. Ito po ay non-cancerous enlargement of the prostate gland. So, pag sinabi mong meron kang BPH, benign prostatic hyperplasia, ito po, inuulit ko, non-cancerous enlargement of the prostate gland. Ito ang pinaka-common benign tumor na nakikita sa lalaki.
Kaya ngayon, ito pong severe cases ng benign prostatic hyperplasia, na ito po ay hindi naman siya cancerous, pwedeng mag-cause ng infection. Pwedeng mag-cause din ng bladder damage or kidney damage. That's why napakahalaga na inyo pong kontrolin ang enlargement of the prostate. Pwedeng mag-cause ng damage sa kidney mo pag pinabayaan mo na lumaki ang iyong prostate gland. Ang good news dito, maraming mga lalaking merong benign prostatic hyperplasia, hindi to cancerous, no? Kaya po ngayon, paano ba nagkakaroon ng benign prostatic hyperplasia? Bakit nagkakaganon? Ngayon, ang sabi nga, yung benign prostatic hyperplasia, yung pag-enlarge ng yung prostate, ito'y common sa mga lalaki. Pagka nag-edad na ng 50 years old, 50% ng mga lalaki ay nagkakaroon po nito. Karamihan, na itong benign prostatic hyperplasia, pwedeng mag-cause ito ng renal failure. Kasi po yung urethra, ito yung tubo nakakonekta sa iyong pantog at lumalabas yan sa genital mo. Sila'y nagtatransport ng ihe out of the body. Ito po yung nagra-run through the prostate. Ang urethra, kung saan lumalabas ang ihe ay doon nga sa urethra, tapos nakapaikot yung yung prostate sa yung doon sa tubo na yon. Ngayon, paalala sa lecithin, ito'y panlaban sa pagiging ulyanin. Ito'y good brain food, napiprevent yung deterioration ng mental capacity mo. Nakita nila ang lecithin nagpiprevent ng Alzheimer disease, dementia, and other memory problem. Ang prostate po ay isang glandula, hugis walnut, nasa ilalim ng pantog. Tandaan niyo po, ang prostate ay nasa ilalim ng pantog at bumabalot sa urethra. Binabalutan niya yung urethra. Yung daanan ng ihi, yun ang urethra. Tapos, yung ihi mo nasa pantog, parang balloon. Pag lalabas na yung ihi mo, dadaan na sa urethra, lalabas na sa yung genital. Ngayon, bumabalot sa urethra yung prostate mo, no? Kaya yung bladder, ito yung muscle, no, yung pantog natin, parang balon yan, siya yung humahawak ng ihi mo. Pag ang prostate ay lumalaki, dahil sa benign prostatic hyperplasia, naiipit yung urethra, napipigil yung flow ng ihi. Pag ang ihi ay hindi makadaan, pwedeng mag-cause ito ng renal failure. Yan, maaari kaya ka nagmamanas dahil doon po sa naapektuhan ng kidney mo doon sa benign prostatic hyperplasia mo. Kasi po kung ang supot sa loob ng glandula ng prostate, merong sac doon no, ay nagkakaroon ito ng infection. Mamamagayon, mangangate, o mapupuno ito ng likido. Maring magpatuloy ito yung infection sa urethra, ahadlangan ng paglabas ng ihi mo. Kaya pag nahadlangan ng paglabas ng ihi mo, nagiging sanhiyan ng pagtaas ng creatinine mo. Anong pinaka-main cause ng benign prostatic hyperplasia? Yung pong cause ng benign prostatic hyperplasia, hindi pa masyadong naunawaan. Pero sabi ng mga researcher, naniniwala sila, related ito sa pagkakaedad. At ang testicle na nagko-cause ng benign prostatic hyperplasia. Anong nagpapa-aggravate, nagpapalala sa enlarged prostate? Mga pagkain po ang nagpapalala sa prostate problem. Kaya yung red meat and processed meat, iwasan mo yung mga tosino, longganisa, no? Yung mahilig kang kumain ng canned food, canned fish, tulad ng tuna, salmon, and sardines. Iwasan mo yan. Kaya ito po ang iwasan mo, no? May mga pagkain na dapat mong iwasan para hindi manganib ang yung prostate. Iwasan mo yung mga dairy products, no?
yung regular consumption po ng dairy product, nakalink yan sa pag-increase ng panganib ng benign prostatic hyperplasia. Meron pong tinatawag na PSA, prostate specific antigen. Ito pong PSA, prostate specific antigen, ito'y protein pinoproduce ng normal as well as malignant. Itong cellula ng prostate gland. So itong prostate specific antigen, ito'y pinoproduce ng prostate gland. Ang PSA na measure ng level po ng PSA sa dugo ng lalaki. Sa test na to, meron mga blood sample pinapadala sa laboratory for analysis. Ano yung normal na PSA? Pagka ang lalaki nasa 40s at 50s, ang kanyang PSA, pag greater than 2.5, kino-consider ditong abnormal. Ang pasado dito ay 0.6 to 0.7. For men in their 60s, ang PSA nila na greater than 4 is kino-consider na abnormal. Ang normal range ay 1.0 and 1.5. Yan ang normal na PSA, no? Kaya po, paalala mo na po sa ating crystal oil na may pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng eucalyptus, luya, luyang dilaw, acapulco, oregano, lagundi, kalingag, at iba pa. Subok na ito mabisa sa sakit ng ulo, ay pahid mo lang at sa hilo, sa sipon at sinusitis. Pag inuubo ka, namamalat ka at may stiff neck ka, may beki ka, paninikip ng dibdib, ihaplas mo lang ito sa dibdib mo kung dahil sa hika o malakas na kabog ng puso mo. Maganda to sa kabag, sa dysmenorrhea, almoranas, rayuma at arthritis. Pag pinupulikat ka, ihaplas mo lang ang ating pong crystal oil sa mga varicose vein, sa mga patay na kuko, mga alipunga, mga eczema at pigs at allergy, nabukulang ka, at para maiwasan ng pasa, kung di ka makatulog, para maayos ang tulog mo, haplasan mo ng crystal oil itong dibdib mo para naamoy mo itong ating crystal oil. Ang crystal oil po, dalhin mo kahit saan, hilagay mo sa bag mo, para pagka nahilo ka, tumas ang blood pressure mo, ipahid mo lang dito. Pagka ninervyos ka, pahid mo lang sa dibdib mo. Pag nasusuka ka, ipahid mo lang sa sikmura mo. Pagka biglang pinulikat, sumakit ang mga butot, kasukasuan mo, ihaplas mo lang yung ating crystal oil. Yung mga kagat ng lamok tulad ng dengue at malaria, hindi ka dadapuan ng lamok pag hinaplas mo sa balat mo itong crystal oil na to. At available po yan sa atin sa Patnubay sa Lusugan. Ang doktor po, meron silang best treatment na binibigay sa prostate problem, yung alpha blocker. Ito yung medication, nire-relax yung pantog, pati yung neck muscle at muscle fiber sa prostate, para hindi ka mahirapan umihi. So, depende na po ito sa doktor ninyo at kung anong klaseng alpha blocker ang irereseta sa inyo, at mga 5-alpha reductase inhibitor. Ito yung medication para mag-shrink ang prostate para ma-prevent ang hormonal changes na nagkukos ng prostate growth. At combination ito ng mga drug therapy. Meron pong herbal, tinatanong mo anong herbal, yung Sopalmeto. Yung Sopalmeto po, ito isang ginagamit na to sa Europe, sa Amerika, sa mga enlarged prostate. Nakita nila sa pag-aaral na yung Sopalmeto, nare-reduce ang size ng prostate at hindi ka mahirapan umihi. Kaya kung meron kang enlarged prostate, yung Sopalmeto is good for the prostate. Ang Sopalmeto is ang best known nadidecrease ang simptoma ng enlarged prostate, benign prostatic hyperplasia. Kaya nga po, sabi sa research, ito very effective ang Sopalmeto sa paggamot sa prostate infection, no? Kaya ngayon, ang Sopalmeto nag-a-appear na very effective when taken daily, at least mga 160 to 320 mg a day. And what medication, sabi niya, na nakaka-interfere pagka umiinom kayo ng Sopalmeto,
kalaban po niya yung mga anti-platelets, anti-coagulant drugs. Yung blood thinner, tulad ng aspirin, kalaban niya yon. Kapag ikaw ay nagte-take ng Sopolmeto, iwasan mo yung pag-take ng mga blood thinner. Anong important na iinumin mo? Tubig po, mahalaga. Stay hydrated. Huwag kang mag-iinom ng tubig, no? Na dapat kung ano ang sabi ng doktor mo, kung gaano kadami, iinumin mo yon, no? Anong exercise maganda sa prostate? Yung po bang Kegel exercise. Itong Kegel exercise na to, ito yung magandang treatment, tutulong para lumakas yung pelvic floor muscle mo. Itong pelvic muscle na to, tumutulong sa pag-control ng urine flow mo. Itong Kegel exercise, itong effective way para makontrol mo yung incontinence or with dito sa problema mo. Ang bladder, tandaan nyo po, ito'y muscle, para siyang balloon na nag-hold ng ihi mo. At meron doong sphincter muscle, itong muscle na to, tumutulong para ma-open at ma-close yung urethra. Ito'y tubo, nagde-drain ng ihi mula sa pantog mo. Merong pelvic muscle, nagsusupport ng iyong pantog at ng iyong tumbong, tumutulong sa pag-control ng ihi mo. So, paano mo gagawin? Paano mo ano po ba yung pelvic muscle mo? Para palakasin mo yung pelvic floor muscle mo, importante ito, make sure na nag-exercise mo yung right muscle. Ito ay gawin mo, itry mo to, itong Kegel exercise na to, makakatulong sa yung prostate problem. Para malaman mo kung ano yung pelvic floor muscle, ito po, try mo na albawa po, nakatayo ka sa harapan ng inodoro. Pagka magsimula ka ng umihi, itry mong stop yung ihi mo. Pagkatapos mag-stop, mihi ka ulit. Tapos stop mo ulit. So yung pong pag-stop at pag-ihi mo, yun po yung pelvic floor muscle mo, no? Kaya itong another way para malaman mo kung saan yung pelvic floor muscle mo, imaginein mo na ikaw ay nasa bathroom. Umiihi ka, tapos merong kumatok, nagmamadali. Dalian mo, tatain na ako, ganun. Pipilitin mo na pipigilan mo ihi mo para lumabas ka. Yung nagpapapigil ng ihi mo at nagpapalabas ng ihi mo, yun yung pelvic floor muscle mo. Ang muscle na nagpapa-stop sa ihi mo, yung flow ng ihi mo, yun po yung pelvic floor muscle mo. Itong muscle na to, dapat mong palakasin. Palakasin mo yung pelvic muscle na to para gumanda ang daloy ng ihi mo. Papaano? Yung walking exercise. Ang walking exercise, maganda ito sa enlarged prostate. See to it, tuwing umaga, kahit na 30 minutes, maglakad ka. Iwasan mo ang magbisikleta. Ang prostate cancer is one of the most common cancer sa lalaki. Kumbaga sa aming mga babae, ang common cancer sa amin ay ang aming breast. Kayo naman, ang prostate. Ang sakit na to, ang sabi, itong prostate na to, ay makakatulong po yung fish oil. Ito pong fish oil na to, makakatulong ito para maiwasan yung prostate cancer. Ang ito pong omega-3, yung mga taong meron depression, na-improve ang condition pag umiinom kayo ng omega-3. In short, ito po isang uri ng fish oil. Ginagamot niya maraming psychiatric disorder ang omega-3. Ang omega-3 nakakatulong sa ma-stabilize ang fatty deposits sa side ng arteries. Naalis niya yung mga bara-bara sa iyong ugat. Ang fatty acid, essential fatty acid, ang omega-3, nare-reduce ang mga kaso ng heart attack dahil nakakababa ito ng cholesterol at triglycerides at naiwasan yung irregular heartbeat. Ang omega-3 na iwasan yung blood clot. Ito po'y protection against age-related mental decline, eye disorder, arthritis, and other condition.
sa menopausal na babae, magme-menopause na, kahit nasa andropause na lalaki, para maiwasan ng hot flashes, mag-take po kayo ng omega-3. Meron siyang anti-inflammatory properties, kaya ito'y pampigil ito ng yung pamamaga ng arthritis, sa mga asthma, sa mga allergy, at saka po ito'y maganda sa mga hepatitis. Pwede po natin itong ipa-deliver sa LBC. I-PM nyo lang po ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, kung pwede kayong umorder. Sabihin nyo yung pangalan, address, at cellphone number, at sasabihin nyo kung ano yung order ninyo. Pwede nyo po bayaran COD, cash on delivery, or GCash. Ang ating pong programang Patnubay sa Kalusugan, kung kayo po'y nakikinabang, please click lang po yung follow, like, and share. At ganoon din po sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, i-click yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwakas. Hebreo chapter 13 verse 5. Manghilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsalita, sa anumang paraan hindi kita papagkulangin, sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Ang sabi nga, money is a good servant, but a bad master. Dahil sa pera, nawawala na yung ating pagkatao at nawawala na ang ating pagmamahal sa Diyos. Kaya nga po, ang payo sa atin, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kung ano yung tinatangkilik natin, kasi minsan sa utang, nagiging alipin na tayo ng utang, nawawalan. Kaya minsan marami nagpapakamatay, nag-aburido ang kanilang buhay, dahil sinisingil sila, wala silang maibayad. Kaya sabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan hindi kita pagkukulangan, anumang paraan hindi kita pababayaan. Dahil meron pong sinabi sa atin ng Diyos, pupunan ng Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa. Bago nating hihingi ng isang bagay, alam na ng Diyos na kailangan natin yan. Kaya dapat tayo magtiwala sa Panginoon. Magandang gabi po, nawa pong pagpapalat patubay na Diyos ang sumaatin, and God bless us all.